Okay guys, may konting i-explain lang ako about sa para mapanatiling healthy ang ating mga inahin. Para maiwasan yung mga problema, maiwasan yung mga komplikasyon. So, may nabasa ako, sabi niya, basta daw pinapakain mo ang inahin, healthy na daw yan at magiging maraming anak. So, hindi po ganun kadali ang mag-inahin. Sinasabi ko po yan guys dahil 6 years ko naranasan yan. So hindi po talaga madali. Yung mindset ko nung una, ganyan din. Kapag nalagaan mo ng maayos, napapapakain, so okay lang daw. So hindi po ganyan. Mahalaga po ang feeding guide at program sa inahin. So una, yung feeding guide, bakit kung masabing mahalaga at napaka-importante po yan. Dito tayo sa bagong EI. So isa sa mga dahilan guys, yung pagre-reheat, natutunawan yung maling sukat sa pagpapakain. So ang inahin, mainit na po yan yung katawan yan, lalo na kapag nakakain. So ang ginagawa nga natin sa araw ng pag-iay, hindi natin pinapakain para po hindi lang mamamatay yung similya. Hindi mamamatay yung similya kasi kapag kumakain kasi yung inahin, umiinit yung katawan. So may posibilidad na natutunaw. So nagre-reheat, nabubuntis man minsan, konti lang yung anak. So isa po yun sa mga dahilan. Ngayon sa yung pagpapakain, sukat na pagpapakain, day 1 hanggang 30 days. Yan guys, napaka-importante po niyan. Dahil kapag nasubrahan or nakulangan sa pagpapakain, nai-stress yung inahin natin sa kulang na pakain at sobra. So kung sa sobra, hindi naman stress, gusto ng mga inahin yan eh. Pero pag kulang, nai-stress talaga ang inahin. Pag sobra, yan, laging nakahiga lang inahin, gusto nila yan. Pero pag sobra po kasi nakakasama yun sa biik nila. So ibig sabihin, pag sobra ang pinapakain, natutunaw. Kaya nga minsan nakakaranas tayo ng 21 days up, nagre-reheat, naglalandi, hindi natuloy sa pagbubuntis. So isa sa mga dahilan, yung maling sukat sa pagpapakain. So yung pagpapaligo, may nagtanong kung okay lang ba daw. Ito madalas to tinatanong kung kailan daw paliguan ang inahin na bagong EI. So dami ko ng video nito. Ang pagpapaligo guys, anytime pwede. Kahit nga sa mismong pag-EI, paliguan mo yan, wala pong problema. Nakakatulong pa nga po yan para mapanatiling yung temperature body niya. Kasi nga bawal sa bagong EI yung sobrang na mainit yung katawan. Kasi nga similya, sensitive pa yan, kakatransfer pa lang. So dapat neutral lang yung temperature body niya. So wag natin pakainin, kinabukasan pinapakain na natin pero konti-konti lang. So meron na sa feeding guide, meron na pa akong video diyan ibinahagi sa inyo. Mahalaga po 'yan guys, panoorin niyo lang. So pangalawa, yung pagbibigay ng vitamins. Lagi kong binabanggit ang Sisical guys, pero hindi ko naman talaga pinopromote 'yan. Wala naman tayong pinopromote ng anumang produkto dito. Yan po ay bahagi lang po ng aking idea, experience. Yan po nakasanayan kong gamitin at alam ko yung resulta. May result po kasi, kaya yun po mahalaga sa akin, yung may result. Para kahit anong tanong ng ating mga kapwa backyard hog research, nasasagot po natin. Kasi nga may resulta, may magandang resulta. So ang Sisical, marami pa rin nagtatanong kung hanggang kailan binibigay. Ako kasi guys, regular ako nagbibigay ng Sisical powder. So ang Sisical, saan daw po na nabibili? Wala ba sa tindahan nyo guys, mga agribit supply ninyo? Ano ba yung lugar? Hindi ko naman inaano pero dapat ang kapag kasi sa isang lugar may nagbibenta ng feeds na hindi binabanggit ng customer, so hindi sila nag-i-stock kasi niyan. Pero try nyo kapag bumili kayo, ibanggitin nyo lagi, meron ba kayong ganto. So sa sunod bilhin nyo yan guys. Siyempre kapag ako tindahan, mag-i-stock ako niyan kasi yun ang hinahanap ng customer. So ganun po kasi, kung walang naghahanap, hindi po mag-i-stock yung tindahan kasi
maabutan lang ng expired, so malulugi lang sila. Pero pag laging may naghahanap, nag-order po yan sila, nag-i-stock na po yan sila. So asan na ba tayo, nakalimutan. sa Sisical. So ang Sisical, vitamins A, D, E, minerals and calcium, pa-fertilize, pwede rin sa bagong panganak, papagatas. So proven po sa akin yan, kasi nga may resulta. So kaya yun talaga yung inaano ko sa inyo guys, yan yung talaga yung isinishare ko sa inyo, yung mga may good result. Yung iba, pwede ba to sir, like Vita Plus, ano pa ba yung mga binabanggit, kung ano-ano na yung mga food supplement. So alam ko naman yan guys, pero never ko kasi na-try. Hindi ko alam ang resulta, kaya hindi ko talaga mai-share po sa inyo. Walang result, so wala akong mai-share. So kung ano man yung gamot, vitamins na ginagamit ko at maganda yung result, yun po ang isinishare ko sa inyo. Kahit yung mga feeding guide, pagpaalaga. So sa tubig guys, mahalaga, lalo na sa inahin. More water po talaga, lalo na ngayon summer, sobrang init. Sa pagpapaligo, hanggat healthy yung inahin niyo at napapansin nyo kaagad na hinihingal, na iinitan, paliguan nyo kaagad. Paliguan nyo guys, walang problema. Kasi nga, oras na naiinitan yan, isa yan sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng mummified, namamatay yung mga biik, natutunaw. Dahil sa stress. So, iwasan po natin ma-stress yung inahin. Kasi isa yun sa dahilan kung bakit hindi natutuloy-tuloy yung pagbubuntis, nakmukunan. So ano po ba ang mga dahilan bakit nai-stress yung inahin? So yun guys, yung kulang sa pagpapakain, mali yung pagpapakain, naiinitan, so nakakain ng mga bakterya galing sa binibigay natin. So importante malinis po talaga, kasi nakasalalay din yung mga biik sa tiyan nila So ang pagpapakain naman, ang importante lang, sa pinaka importante sa tamang sukat sa pagpapakain, yung araw ng pagwalay hanggang 1 month. Kasi sensitive pa, masyadong sensitive pa yung inahin dyan, yung mga biik. Kaya may panahon na nagbibigay tayo ng maraming feeds. So dito na sa mga 2 months, 3 months. Tapos pag malapit ng mga anak, kinokontrol na sa pagpapakain, dahil iniiwasan natin yung komplikasyon, problema sa araw ng panganganak. So yun guys, yun na yung konting explanation ko sa yung pagbibigay ng Sisical, feeding guide. Yan po, napaka-importante. Tapos yung nagtatanong, yung sa pagpapaligo, anytime po, kahit bagong iay, pwede paliguan, walang problema. Basta okay ang inahin, walang lagnat, paliguan nyo po. Sa panahon ngayon, halimbawa bagong panganak, hinihingal, hindi pwede paliguan, siyempre bagong panganak. So ito yung sagot guys. Yan, electric pan. Electric pan, pahanginan nyo po. Kung wala kayong electric pan, tapos mainit yung area, paliguan nyo. Kung may mga biik, iwasang mabasa ang mga biik, dahil sensitive sila sa lamig, sensitive sila sa bakterya, wala pa silang protection sa bakterya. Kaya iniiwasan natin na magkasakit. Hindi katulad sa malalaki ng gawing patining, kaya na nila lumaban sa mga bakterya, kaya hindi basta-basta nagkakasakit. Ang biik, wala po talaga silang laban. Oras na nakakain sila ng bakterya, automatic magkakasakit po talaga. Kaya binibigyan natin ng prevention. Ako kasi meron na rin po akong sa mga nagtatanong pa rin, feeding guide sa inahin bagong EI, hanggang sa mga anak, meron na dyan. Feeding guide sa inahin na bagong panganak hanggang sa mawalay, meron na dyan. Sa mga program sa biik, anong ginagawa hanggang sa mawalay, meron na rin po dyan. So ayan guys, panoorin nyo lang, lalo sa mga baguhan, malaking tulong po sa inyo yan, dahil base yan sa experience ko, na kung ano yung ikakabuti sa ating mga alaga, isinishare ko po sa inyo. So yun lang guys, happy farming and God bless.